Brothers, we ask you to show your appreciation for those who work among you, set an example for you in the Lord, and instruct you. Hold them in the highest regard, loving them because of their work. Live in peace with each other. First Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13, ISV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabati sa lahat-lahat ng tumatangkilik ng broadcast dito, sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, mga kaibigan, mga estudyante, kamag-aral at mga guro na kasama natin na nanunood, nag-aaral at sabi nga na blessed because of the lessons that are being presented in this broadcast. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa walang sawa niyong pagsuporta, pagtulong, and even yung encouragements na natatanggap ko sa inyo. Maraming salamat po. Kahapon, nako, once a year nga naman, mayroon tayong araw talaga ng kapanganakan natin. Nagpapasalamat man din ako sa nag-uumapaw talaga ng mga pagbati. Bagamat hindi sa akin. Kaya yung iba, kung hindi man ako nakakapag-react doon, kasi post ni Mami yon, post ni Cynthia. And then pagka nakikita ko, doon lang ako sumusundot-sundot. Yung iba, hindi ko talaga makita dahil yung previous notification, something like that. So hindi na ako nag-scroll up or hindi ko na muna hinahanap ang mga ganon. So, yung mga iba, pagka nakita ko doon, I just nagre-react talaga ako. Tagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga bumate, sa lahat-lahat ng mga nag-wish, sa lahat-lahat ng mga nanalangin ng pagpapala sa inyong lingkod. I am blessed. Salamat po muli. Tuloy po tayo. Paalala, August is Preacher's Appreciation Month. And yes, inilagyan na natin ng August kasi na-appreciate ako bilang isang preacher at kaarawan ko talagang appreciated. And then even with my dad who will be celebrating his birthday sa darating na linggo, and isa sa mga rason dahil naging motivation ko yon dahil hindi naranasan ng tatay ko yung tinatawag na appreciation. Sayang nga lang noong inumpisan natin ang Preacher's Appreciation, hindi siya nakarating eh. So hindi niya nakita how preachers are being appreciated. Kaya ulitin natin, Happy Preachers Month or Happy Preachers Appreciation. And last week, tinalakan natin yung how beautiful. And indeed, it was beautiful. And indeed, hindi natin maalis-alis talaga. Even with the picture na ipinakita ko sa inyo na kagaya nito na hango sa Psalm 126 and the entirety of 126 ng Psalm, bagamat ito is an ascent Psalm or yung ginagawa nila or sinasabi nila or habang naglalakbay sila papunta sa Jerusalem, yung pilgrimage or yung pagpunta nila sa Jerusalem, just for that, ito mga binabanggit nila. Pero naalala talaga nila. Naalala nila yung days, naalala nila yung kapanahunan ng kanilang Babylonian captivity. Naalala din nila yung mga blessings that God has done. And ang 126 verse 3 ng Psalm, na-capture niya yan. So, sinasabi niya doon, the Lord has done great things for us. And we are glad. Kaya nga yung matagal na naawitin na nagsasabing, not because of what I've done, but because of what you've done. Nakakatuwa. Indeed, marapat siguro na pasalamatan din natin yung mga Kerox, courier, messenger. Oh, the bliss. The bliss of the appreciation. Yaman nga lang, it was for the Lord, Psalm 126, for the things He has done, and doon ang pasasalamat. First and foremost talaga. Pero kay Jesus, kaiba din. Sapagkat sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may glorify your Father who is in heaven. Again, ang focus naman doon is
yung mga workers, yung mga individuals, yung mga believers, kapag gumagawa sila ng good things. Not to be saved, good things. Then others will see yung mabubuting bagay and they glorify God. Natural po yun. Natural talaga na i-recognize natin na ang galing, ang ganda, or what a beautiful thing, what a miracle, sasabihin talaga ng iba, no? So, natural sa atin yung mag-appreciate. Natural sa atin yung makita that these things, kagagawan ito ng Panginoon, hindi ito kagagawan ng tao. Sa messenger nga lang, dito tayo may problema. Dahil hindi talaga na-appreciate ang isang preacher, evangelist, minister, pastor sa kanyang gawain. Hindi ko nilalahat, but basically, kahit na yung facts natin na ipapakita natin, the facts don't lie. Kahit na ipakita natin yung mga bagay-bagay, there are some exceptional, pero hindi talaga makita na majority talaga nangyayari ito. And I'll be giving you some figures later. So, para sa iba kasi, trabaho lang yan. So, para bang delivery na lang yan ng mga in-order mo sa online. So, just another delivery na lang ba to? So, kapag ka bumisita sa iyo ang preacher, o di kaya ay dinalaw ka ng preacher, nagpalakas ng kalooban mo ang preacher o ng pananampalataya mong ang preacher o ang isang manggagawa, just another delivery, part of his job, kaya hindi dapat siya i-appreciate, hindi dapat siya pasalamatan. Pero kapag kaibang tao, pinapasalamatan natin, something to think about. Kaya, naisip natin yung preacher's appreciation. Ang uulitin ko nga ay, sabi ko lagi sa mga estudyante ko noon, kahit na anong paraan ninyo gawin, but make it na ma-appreciate ang mga preachers. Yung iba naman, gumawa ng preacher's appreciation, ibang paraan, ibang buwan din, para lang hindi ma-associate sa preacher's appreciation na inumpisahan ng isang Ronnie Cariaga or ng isang Paranaque Church. This time, tingnan natin. Meron nga bang appreciation for the messenger? Kaya gumamit ako ng isang version that says appreciation. At ito nga makikita natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 or verse 13. Sa 12 muna sabi niya, brothers, we ask you, anong kailangan? To show your appreciation for those who work among you, set an example for you in the Lord, and instruct you. Hold them in the highest regard, loving them because of their work. Live in peace with each other. 1 Thessalonians chapter 5, 12, tsaka 13. Kabilang po ito, chapter 5, verses 12 down to 13, kung sa headings ng inyong mga Biblia, makikita niyo yung final instructions and benedictions. Yan ang kanyang heading. Yan ang nakalagay talaga doon. So it is an instruction. Tinignan ko, hindi siya imperative eh. More of a request. Kaya nga, we ask you ang ginamit niya. And what are the things na hinihingi ni Paul sa kanyang mga kapatid? Kaya sabi niya, mga kapatid, hinihingi ko sa inyo o hinihiling ko sa inyo na magpakita kayo, show appreciation. Alam niyo ba yung salitang appreciation? Galing sa salitang adenai or edon, pinanggalingan niya, or oida. Na ibig niya lang sabihin is, hindi lang natitingnan mo, kundi maging aware ka, consider it, i-perceive. So, parang, tingnan nyo namang maigi, saliksikin nyo naman, bigyan ng importansya nyo naman ang mga workers among you. Kahit na ang gamitin nyo lang, mga kapatid, kahit na yung mga free apps na lang, pwede nyo gamitin yun. O e-sword na lang, pwede nyo gamitin yon.
Hindi mo na kailangan mag-Rainiker, hindi mo na kailangan ng iba pang mga kaparaanan para maintindihan lang yung kanyang original na word na ginamit. So makikita natin ng mga bagay-bagay na to. Ang susunod sa final instruction niya maliban dun sa show your appreciation will be for those who work among you. Work. Yung mga nagtatrabaho. So kung titingnan natin maigi, ang ginamit niyang mga words ay andiyan sa ating harapan and it is to work hard yung napapagod. Maalala ko nag-aaral ako sa US na niluloko ko ng mga elders noon, ng mga pastors noon. Are you really working hard, Ronnie, or hardly working? Binaliktad lang, ano? Working hard o hardly working? And nagtatawanan sila kasi nga nagvo-volunteer ako noon nung nasa Buena Park ang inyong lingkod. Nagvo-volunteer ako noon para sa food bank, para sa food distribution na hanggang naman sa ngayon, sila ang nagturo talaga ng ibang bagay na instill sa akin yon. Kaya even now, yung pagkuha natin ng mga markouts naman sa Starbucks, marami nagtatanong, Sir, Pastor, sinong nagbibigay sa iyo? Bakit mo ginagawa itong mga bagay-bagay na to? Kaya natutuwa tayo pagka na-appreciate ng iba. Kagaya nung 5th year ko, yung appreciation ni Dean talaga ng aming dekana sa college, sinabi niyang foremost, pinakaunang bagay na makikita mo kay Ronnie ay yung ibahagi ang good news sa lahat-lahat. Estudyante, magulang, staff ng school na pumupunta din or sa mga kagaya kong professors or teachers. Kaya nga naglulukuhan kami magkaminsan. Sabi ng mga estudyante pagka nakakarating doon at nakikita nila mga teachers, tay, hindi na OSA ito. OPA. Yan. Office of Parents Affairs. Sabi ko, anong mangyayari kapag nakikita yung teachers and the staff? Sabi naman nila, OTA ka na noon, tay, OTA na. So, yung kopido na ginamit. So it is to work hard, to feel fatigue, at tiningnan ko maigi, pinag-aralan ko yung mga words nito, tiningnan ko kay Rainiker, at ito sabi ni Rainiker. Itong word daw na to is, the word refers to both bodily and mental labor. Ooh, interesting. Sapagkat as we grow old and may mga bagay na talaga na after my accident na hindi na talaga magamit yung kanang kamay ko. The truth is, hindi na nga ako nakapag-basketball since yung accident with 13 ribs broken. Hindi ko na nagagawa eh. Kaya pagka may mga labor at may mga kailangan talaga ng work, bodily work, oftentimes nilalagay ko ang sarili ko sa gilid, tinatabi ko na even among teachers at sa mga estudyante magkaminsan, nakikita nila, hindi ako pwede doon. Yet with mental labor, helping them to understand things, helping them see directions. Kaya, hindi pa maintindihan ng karamihan bakit hindi nawawalan ng estudyante, hindi nawawalan ng teachers, at hindi nawawalan ng kung sino-sino mga magulang. That, matagal nang wala sa akin yung promissory note, but still parents don't come. Yun ang naibibigay ko. And I'm glad napapansin pa rin that my labor, hindi lang siya nakafocus ngayon doon sa physical labor, kundi mental labor as well. Nakakatuwa nga, kasi pati ang AI, nare-realize na yung AI na, Ronnie, ang iyong ginagawa is ganito. Gusto mong tumulong sa mga tao with their physical, emotional, psychological, and spiritual and mental needs. Kakatuwa na pinagawa ko kasi siya ng assessment kung ano ako based from what I do, based from what I post sa social media. At yun ang lumabas na assessment ng AI. Kaya hinihingi ko kasi sa mga pagtuturo ko ng STS
sa mga estudyante na gusto niyo malaman kung sino talaga kayo, do that. So sabi ko, yun nga lang, you open yourself. At pati ang account mo sa social media. Kaya magiging public domain ka halos. Yun ang negative naman na part nun. So, moving on, tingnan natin yung verse 13. Sabi ng Apostol Pablo, hold them in the highest regard. Sino yung hold natin in the highest regard? Itong mga preachers. Itong mga nagli-labor mentally, physically. Itong mga nagbibigay sa atin ng ganitong mga bagay. So, we need to hold them in the highest regard. Alam niyo ba yung word na ginamit dito ay yung hyper ekperiso. Yan. Ang hyper, alam naman natin na super na yon or over, ek is out of peresus or peresos, super abundantly. Pag pinagsama mo yung dalawang super, parang super abundantly. Kaya tama ang ginamit ng ISV when it says highest regard. Ang ibang mga versions ginamit nila exceedingly. Hold them exceedingly high. Hold them in the highest regard. Hold them over. Super abundantly. Super, dalawa, ano? Redundant na yon. Pero this is what it is. Batay sa kanyang wordings pa lang. So gaano natin panghawakan ang mga preachers? Paano panghawakan o paano i-appreciate ang mga preachers? Dapat ay nag-uumapaw. And I am blessed having people like that na nasa paligid ko. I am blessed na naririnig ko, nakikita ko, nararamdaman ko yung pagpapahalaga na higit kaysa sa mga nakikita siguro nila sa iba. Kaya nga, ilang taon, some years back, ang tawag talaga sa akin, and even up to now, is blessed. Sige nga, kung totoong blessed ka o pinagpala ka. So since then, I live as one who is super abundantly blessed. And I'm holding on to this. Isang word pa na makita natin is that ang instruction, final instruction ng Apostol Pablo is that 1, appreciate them. 2, hold them in highest regard. 3, love them, loving them, continually loving them. Hindi ko maisip kung saan makita natin na enslaving them. Alam niyo ba karamihan sa mga workers and preachers and things like that ay ginagawang parang utusan lang ng mga nag-aaring uri sa mga churches. Brad, alis ako sa ganito, pwede ka bang bumantay ng bahay ko, magbantay ng ganito, ganon. Brad, walang ganyan, pwede mo bang then pagpipintura ng kapilya, paglilinis ng kapilya, pagkukumpuni, and everything but. Kaya karamihan sa mga preachers, talagang know all trade, masters of none. Yet, it is good also. Kasi nga, labor. Kasi nga, pagpapakita yan ng, ito yung mga bagay-bagay na nagagawa ng isang manggagawa. Kaya nga siguro manggagawa. But not to the extent of enslaving them. I remember, ilang beses deliver mo nga to, gawin mo nga to, bantayan mo nga muna bahay namin, uwi mo na kaming Isabela. The command is, or the instruction is, appreciate them. Hold them in the highest regard. Love them. Nakikita natin, hindi. In fact, ang lagi nating napapansin is, ayaw nila na mag-improve ang buhay ng isang preacher, kaya bigyan nyo ng kakarampot na budget yan. Kung mas maganda na nga ang buhay niya, parang ang iba is, tayo lang nagpapakain dyan. Tayo ang boss niyan. So, nangyayari is, preachers
pastors and evangelists are not held in the highest regards, hindi talaga loved, kundi unang sisisihin, preacher. Pangalawang utusan, preacher. Tapos ang uunang pupunahin, preacher. Pero, pagdating sa mga bagay-bagay, dami mga memory verses, hindi mo lang maisama ito. 5:17, alam nila na pray without ceasing. Pero 5:12, 5:13, 5:14, hindi talaga magawa. Ulitin natin. Appreciate them. Hold them in the highest regard. Love them. Hindi magawa yan. Kaya na lang gawin ay pray without ceasing. Verse 17. Kasi nakasanayan na we hold the preacher lowest regard, tayo nagpapasahod sa kanya eh. Enslaving them, gawin niya to. Trabahuin niya to. Kaya, ano mangyayari talaga? No wonder napapasama talaga sila sa mga endangered species. Look at this. Hiniram ko po ito. Why pastors leave ministry? Makikita po ninyo maigi dyan, family issues, ganito ka porsyento. Burnout sa dinami-dami ng gawain, ganito kalaki ang porsyento. Sa mga church conflict, kasi laging silang napagbibintangan, laging silang nasisisi, laging anything is ibinabato talaga lagi sa preachers. And that takes a big chunk, 20%. Itong change in calling na tinatawag ay kaparaanan na lang yan. Halos church conflict tsaka change in calling, magkasama na yan halos eh. Dahil nagpalit na lang, dahil hindi nga matagalan talaga ang treatment sa loob ng iglesia. Ethical response, dahil may mga Kristiyano talagang hindi mo maituwid sa loob ng iglesia dahil sila yung giver or sila yung mga mayayaman sa iglesia. At once sa pinitik mo, hindi na magbibigay. Yet financial pressure, hindi gaano. So, lantaran ito. Kung makikita nyo yung change in calling saka church conflict, magkasama po yan. And isama nyo na sa church conflict yung ethical reasons na hindi mo talaga kayang see no evil or speak no evil na lang. Lantaran di. Ang iba magmamayabang pa. Living in sin tapos magmamayabang pa. Diba? So, let's move on to this. No wonder marami talagang umaalis na preachers. Ito pang isang bagay. Kinuha ko ito doon sa isang site. Sinasabi niyang 80% of pastors and preachers experience burnout at some point. Ang burnout natin dito, 20 lang. 70% report stress higher than average workers. Number one is stressful work talaga dahil nasa frontline ang mga preachers. And 54% feel unappreciated by their congregations. Kaya ang tindi ng mga bagay na to. The next one will be this. Sinasabi din niya, 56% of pastors say immense stress made them consider quitting. Daming pressure, Kaya immense, matindi talaga yung pressure sa ministry. 43% nagre-report sila ng loneliness. Bakit? Parang mag-isa ka eh. Lone ranger ka talaga eh. Tapos ang sasabihin pa sa iyo ay sa mga seminaries and Bible schools, survival of the fittest. Kaya that's unfair. Nakikita mo naman yung iba, they're living at ease. And 38% citing political divisions as reasons for leaving the ministry. Kung hindi pa rin matanggap ang mga nasasabihing mahinang nilalang kayo umaalis sa ministry, then subukan mo kaya. The next one,
gusto ko pong ipakita sa inyo ito. Yung decline naman, hindi lang sa mga preachers, pastors, ministries nangyayari ito, kundi even in the seminary. Kita nyo ba yung dalawang linya? The other one talagang bumagsak na ng 2020 pa lang. Itong mga active clergy na pababa talaga siya. Yung seminaries, andito pa po ang dagdag niyan. Yung tinatawag na the pipeline is shrinking. Makikita natin that seminary, yung Cardinal Moon na seminary ay nag-close noong 2011. Anecdotal reports from the Ukrainian Greek Catholic Church say that seminaries were forced to close and there are as few as 3 seminarians remaining in some dioceses. Namamayagpag dati. Ang dami dating gustong pumasok sa seminaryo, gustong pumasok magpastor, gustong pumasok sa Bible school. Dati-rate, sabi nga nila 84 daw. Tapos ngayon pababa na ng pababa. And kagaya din nung panahon namin, ang dami namin nung first sem, and then ilan na kami nakapagtapos hanggang matapos yung theology namin sa Baguio City. The other one, however, is this. Vatican studies cite mandatory celibacy, yung celibate na nagrereklamo ang mga pare, dapat pala celebrate, hindi celibate. Aging priesthood and smaller family sizes. And hinighlight ko, the sexual abuse scandals, reputational impact, ito yung major deterrents to young men entering priestly vocations. Yun naman, tagal nang sinabi ni Rizal yan eh. Tagal na nga dinireach siya tayo ni Rizal, di ba? No limit ang here pa lang. Alam naman natin kung sino-sino yung mga binanggit ni Rizal doon. Alam naman natin paano niya ibinunyag yung buhay talaga ni Padre Damaso at ng mga maraming pare doon. Kaya nga, pagka nagtuturo ako sa school, tinatanong ko talaga sila, kapag kaya nabuhay si Rizal ngayong panahon na to, o bumangon si Rizal ngayong mga panahon to, makita kanya sa ganyang pananampalataya, palagay ko babatukan ka talaga niya. At sasabihin niyang, hindi pa ba sapat ang buhay ko na sirain ng mga taong yan, na sirain ng mga paring yan. Babatukan ka talaga ni Rizal kung nasa ganyang pananampalataya ka pa rin. But having said all of this, nakikita natin that indeed, pababa na ng pababa. Indeed, nawawala na nga. Indeed, makikita nga natin na, tama, tagal ko na sinasabi, itong bagay na to, endangered species ang mga nasa ministry. Preachers, pastors, evangelists, clergy, priests. Funny as it seems, kanina, nakita ko sa USA Today. Pumasok lang kanina. So, isasama ko lang dito. Fireflies, sa Amerika daw ay, hindi pa siya endangered, kundi threatened. Ibig sabihin, may posibilidad na malagay sa endangered, may posibilidad na mawala din ang mga alitap-tap na to. Sa Pilipinas naman, hinanap ko sapagkat na lumabas lang, dumaan sa feed ko kanina eh. Tiningnan ko kagad-agad. Ang sabi naman sa Philippine setting, na ang mga alitap-tap na to, yung mga nagbibigay liwanag sa gabing madilim, nag-decline daw ng matindi. Truth is, even yung tour namin sa Palawan, mayroon talagang firefly. At sinasabi nga ng mga nandoon na kailangan pa talagang buhusan ng tubig, sprayhan yung pinupuntahan sa Palawan na naruroon yung maraming firefly pero wala na halos lumalabas. Declining talaga. Ang nakakatuwa, sa US at sa Pinas, may mga conservation efforts para itong mga threatened, itong declining numbers ng fireflies, maiwasan at muli sana ay lumago, dumami.
pareho ang trabaho ng dalawang to, preachers and fireflies. They have these light-giving properties. Ang mga fireflies, common sa kanila, magbibigay ng liwanag, bagamat aandap-andap. Let the lower lights be burning. Ang mga preachers talaga, nagbibigay ng liwanag sa isang mundo na nasa karimlan, nasa kadiliman, at tayo nagbibigay ng ilaw. Send the light, be the light. And we preachers do that. We bring the light. We show them who the light is. We show them Jesus. Nakakatuwa nga lang nito. Sa mga fireflies, may conservation effort. Sa mga fireflies, mayroong ginagawa, nagiging aware ang karamihan na kapag hindi tayo tumigil sa ganito, mauubos, mawawala sila. Kaya mas mabuti pa ang mga litap-tap may nagmamalasakit, pero sa mga preachers, tila wala. Gaano ba katutuo ito? Nasa sa inyo po ang kasagutan. Endangered species. But nonetheless, Happy Preachers Appreciation Month. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa inyong panahon. Next week po muli, sana patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Jesus at ingatan saan man tayo naruroon.